Hindi naman ako masyadong lasing pero ewan ko ba kung bakit nagmukhang diwata ang aking tingin sa aking alagang aso. Hindi ko alam kung anong klaseng espiritu ba ang nagtulak sa akin para aking pulutanin ang ibang klase ng putahe. Hindi pa ako nasiyahan doon at umabot pa sa puntong menekos-mekos. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Celso, 38 years old at sa ngayon ay single. Tulad ng iba mong tagapakinig ay nais ko lang din magbahagi ng kwento na hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ng makakabasa at makakapakinig ng aking kwento. Lumaki ako sa pamilyang hindi naman mahirap at hindi rin naman mayaman, kinukulang at kung minsan naman sobra. 4 kaming magkakapatid, 2 lalaki at 2 rin ang babae. Sa aming 4 ay ako ang panganay. Matapos ko ang makagraduate, makakita ng trabaho na naging dahilan upang makatulong ako sa aking magulang. Gastusin at sa pagpapaaral sa aking kapatid ay sinikap ko na ang makapagpundar ng sariling akin. Hindi ko naman sinasabing advance ako mag-isip kumpara sa iba pero nakita ko kasi sa aking mga kapitbahay ang buhay. Buhay na hindi maganda kung sakaling walang matinong trabaho at walang sariling bahay. At kabilang na doon ang kaliwat kanan na utang at magulong pagsasama ng isang pamilya. Inuna ko ang makapag-loan ng sariling bahay para kako may patunguhan ang aking pagtatrabaho. Wala akong jowa pero may pagkagalante rin kasi ako at napupunta ang ilan sa halaga ng aking sinasahod sa pagbibigay sa kung kani-kanino na lumalapit sa akin para humingi ng tulong. At nang magkaroon ako ng sariling bahay para merong maiwan sa bahay kapag ako ay wala, nag-alaga ako ng aso. Lalaking aso ang aking gustong alagaan pero nagkataong babae ang naiwan sa aking katrabaho. Kaya kinuha ko na lang din dahil hindi ko alam kung saan pa ako kukuha. Lalo't kako ay busy ako sa trabaho. At dito na nga nagsimula ang journey ng aking alagang aso na pinangalanan kong Christina, na ipinangalan ko pa sa aking first love noong ako ay high school. Marami ang nagsasabi na ang high school daw ang masayang taon ng pag-aaral. Oo, siguro. Pero para lang sa mga taong na-enjoy nila ang pagiging high school. Dahil ako ay hindi. Hindi naman ako yung sinasabihan ng barkada, kamag-anak, kakilala o ng kahit na sino ng pangit kapag nakatalikod. Ang totoo niyan ay babae ang nagtatapat sa akin noong nag-aaral ako ng high school. Maging noong elementary ay madalas din akong makatanggap ng sulat mula sa ilan na aking mga kaeskwela na naglalaman ng kanilang paghanga sa akin. Sheesh! Pero madalas akong masabihan na torpe or worst Becky dahil di umano ay pali na ang lumalapit sa akin pero ayaw ko pang tukain. At marami ang nagsasabi sa aking mga kakilalang lalaki kung ako lang ang may ganyang itsura. Ewan lang. Para bang nanghihinayang sila sa itsura meron ako. At ang totoo ay nagkakagusto din naman ako pero ewan ko. Pakiramdam ko ay kontento na ako doon. Tulad na lang ni Christina. Para sa akin siya ang aking first love. Pero maging siya ay sinabihan ako ng torpe at Becky dahil kulang na lang. Ay siya ang magdesisyon na kami na. Dahil sa kanyang paghihintay na aking ligawan pero hindi ko ginawa. Hindi naman sa wala akong interest. Ang totoo niyan ay si Christina nga ang nasa aking isip kapag ako ay nakikipagtuos kay Marian G. Palad. Guys, uulitin ko ha.
Si Christina yung aking first love. At yung alaga kong aso dahil babae naman siya ay pinangalanan kong Christina. So, kapangalan niya yung aking first love. Baka kasi malito kayo at kung anong maisip nyo. Inalagaan ko at itinuring na kaibigan ang aking alagang aso na si Christina. At sa paglipas ng araw, linggo at buwan ay nakita ko kung paano siya lumaki at kung paano siya naging malambing na tagapagbantay ng aking iniiwan na bahay kapag ako ay papasok ng trabaho. Naramdaman ko ng bahagya ang sinasabi ng ilan sa aking katrabaho na nakakawala raw ng pagod kapag uuwi ng bahay at merong anak na sasalubong at tatawag ng daddy, papa, tatay o kung anuman ang tawag sa kanila. Dito ko na rin nasaksihan kung paano tila ay gustong lumabas ni Christina ng bakuran para makihalubilo sa ibang aso. Hindi ko iyon pinahihintulutan dahil ayokong uuwi siya na madumi dahil pinapapasok ko siya sa loob ng bahay. Pero kung makilang ulit siyang nakalalabas ng gate na nagsanhi ng kanyang pagdadalang aso. Matapos niyang iluwal ang lahat na iyon, aking ipinamigay dahil isa lang naman ang aking kailangan sa bahay. At walang makapapalit sa pagiging bantay ni Christina sa aking bahay. At hindi ko inaasahan ng isang pangyayari na ni sa buong buhay ko o panaginip ay hindi man lang sumagi sa aking isip na magagawa ko at mangyayari sa akin pa, sa akin mismo. Alam kong hindi maganda ang nagiging resulta kapag ang isang tao ay kargado ng alak. Yun din ang dahilan kaya hindi ko yun ginustong maging bisyo. Bukod doon, ang lasa hindi ko gusto. At marami na rin akong nabalitaan na nakagawa ng bagay na imposible o nakakasuklam dahil lang sa di umano lasing. Kung hindi ako nagkakamali ay araw iyon ng linggo. Wala akong trabaho. At nakasanayan ko ang paliguan siya kapag linggo dahil iyon lang ang aking libreng araw at oras. Matapos iyon ay naglinis ako ng bahay. Chill. After ng tanghalian habang nanonood ng TV. Sinabayan ko iyon ng veer na noon ko lang ginawa. Dahil wala lang, naisip ko lang mag-try dahil iyon ang kadalasan ay ginagawa ng marami. At mani na walang balat bilang pamalit lasa. Sa pagdaan ng minuto ay ang dahan-dahang pagbaba ng laman ng beer at syempre, ramdam ko ang espiritong tila pumaloob sa aking pagkatao. Sa isang iglap ay tila ba nag-iba ang aking paligid na para bang ako ay nakasakay sa umiikot na bagay. Hindi naman talaga ako nagiinom dahil hindi ko trip ang lasa noon at ang dalang perwisyo ng mga taong tila ba sinaniban ng masamang espiritu tuwing lalaklakin nila iyon. Ginawa ko ang aking nakasanayan na pagpipet sa aking alagang si Christina na madalas ay nasa aking paanan kapag ako ay nanonood ng TV. At sa hindi maipaliwanag na kadahilanan o dahil sa kargado ako ng beer ay nagmukhang isang magandang diwata si Christina na aking alagang aso. At para bang kanya pang sinasabi sa akin na, tara, inom pa, may sisig akong dala. Na naging dahilan upang kulangin ako sa pulutan. Sa aking pakawari ay nasa ibang dimensyon. Ako ng planet Earth. Sinubukan kong gawing pamalit lasa ang kanyang inihain na sisig. Kakaiba ang lasa at matapos iyon ay umabot kami sa puntong akin pang hinalo gamit ang aking nagwawalang sandok. Sa isang iglap ay nahimasmasan at bumalik na lang ako sa totoong mundo nang makaramdam ako ng sakit at iyon ay mula sa kagat ng aso. Galit at gustong lumabas ng bahay at ang angin ay iba sa tuwing akin siyang lalapitan. Mabuti na lang at ni bintana ay sarado at walang kapitbahay ang nakaalam sa nangyari. Natatawa, nahihiya at ewan ko ba kung iyo.
ang aking mararamdaman. Dahil sa katotohanang maling ruta ang aking tinahak. Sa katotohanang ni hindi ko pa nga nagamit ang aking shotgun sa tamang target. Nakilala pa naman ako ng aking alagang aso kahit halos masalanta ang kanyang kinabukasan. Yun nga lang, bukod sa kinatatakutan niya ang pagpasok sa bahay ay lumalayo siya sa akin kapag ako ay lalapit. Siguro na trauma at tingin ko, hindi naman niya gusto ang manakit. Kaya lang talaga sigurong kailangan dahil ako mismo hindi ko nakilala ang aking sarili. Makalipas ang 1 linggo ay nanamlay si Christina. Hindi na kumakain at lagi na lang siyang nasa kulungan at makalipas ang 1 buwan. Umuwi akong siya ay wala ng buhay. Masakit yun para sa akin dahil alam kong ako ang dahilan ng pagkakaroon niya ng karamdaman at nauwi sa kanyang pagkasawi. Naging mabuting bantay siya sa aking bahay at alam ko, ang nangyayari ay hindi niya deserve. Bagamat hayop na nakadepende sa amo ay mas pinili ko pa rin ang humingi ng tawad kahit alam ko hindi niya alam ang ibig sabihin ng salitang patawad. At dahil sa nangyari, hiyang-hiya ako sa aking sarili. Mabuti na lang at kahit papaano ay may mga ganitong programa na hindi na kailangan ang personal na katauhan at pwedeng magbahagi ng istorya. Na kahit papaano ay nakatulong sa akin upang kahit konti mabawasan ang aking nararamdaman. Ayaw ko namang magkwento sa kung kani-kanino lang. Pero alam ko sa aking sarili na gusto kong ibahagi ang aking naranasan at eto na nga iyon. Hindi ko kailangan ang panghuhusga ng sinuman. Alam ko na mali iyon at hindi matinong tao ang gagawa ng ganoon. Siguro kung alam na natin ang posible na magiging resulta sa oras na pasukin natin ang isang bagay ay huwag na lang nating ituloy. Huwag na tayong sumugal sa salitang minsan lang naman. At baka ang minsan na iyon ay maglagay sa atin sa labis na kapahamakan. Ang totoo niyan ay hindi ako nagpa-anti-rabies. Tinanggap kong kung ano man ang mangyayari sa akin ay iyon ang kabayaran ng aking ginawa. It's been 6 years na pero wala naman akong nararamdaman na kakaiba. Maliban na lang sa gusto ko ulit mag-alaga ng aso at pangalan ng Ivana.